Yo, what's up guys? So, another record ulit for this day. So, sa journal ko, July 8, 2022, isinulat ko na, do not be too harsh in yourself when you failed. Most of the time kasi kapag natalo tayo, kapag hindi natin nasunod yung plans natin, yung gusto natin sa buhay, ang mangyayari parang na-demotivated na tayo. So, instead na mag-try and try, parang ayaw na natin kasi ay hindi ko naman yan kaya, so why bother. So next time you fail, do not be too harsh on yourself. And nakalagay pa dito na instead of punishing yourself when you fail, most of the time kasi yung iba sa atin na kapag na fail natin yung goal natin, halimbawa magbawas ng timbang, so imbes na i-reward mo yung sarili mo kasi ginawa mo yung hard work mo, meron kang progress, may nakita kang slight improvement. Ang ginagawa nila kapag na-fail sila sa first few attempts, sa first few failures, parang demotivated na sila agad, parang ayaw na nila. So instead of punishing yourself, you must be grateful. You must reward yourself. Because, you know what? In the past months, hindi ako nagda-diet. In the past months, hindi ko to ginagawa. Pero ngayon, nag-try ako 2 days straight. Nagawa ko yun. Good job self, good job self. Interestingly, most of the people who succeeded in their goals has a attitude na instead na i-bring down nila ang sarili nila, ang ginagawa nila, ina-uplift pa nila. Because once you have a positive attitude in front of failures, in front of adversity, kahit ano pa mangyari sa'yo, lagi kang makakita ng opportunity. Kahit anong mangyari sa'yo, lagi kang happy. Nakalagay pa dito na, forget about your past failures and focus all your might and attention today. Ang iba kasi sa atin parang stick na sa past. Kung ano yung past failures nila, inisip nila na, ay gano'n na talaga sila. Ay hindi na sila magbabago. Interestingly, di ko alam kung saan ko to nakuha, pero we must forget our past failures because we cannot move forward if we constantly look back to our past. Isipin mo nagda-drive ka. Makaka-drive ka ba ng maayos kapag ang manibela mo nakaganon ka lagi? Baka mabangga ka pa nga niyan. So, you must be grateful when you fail because this is an opportunity to learn. At magiging opportunity to learn lang to kapag hindi mo biniring down yung sarili mo at instead, tinulungan mo ang sarili mo na bumangon, matuto, at magpatuloy. And I think it's a beautiful experience to have. Especially since di naman talaga maiwasan sa buhay natin na matalo. Di naman ito maiwasan sa buhay natin na ma-fail. Meron tuloy akong story So, di ba naka-uniform ako itong So, bale, after ko umuwi sa class, instead na pumunta ako sa Science Centrum, umuwi ako agad para makapag-record because I know this is the window opportunity for me to share my thoughts na fresh and experiences na share pa sa inyo. Sala. Wait, let me rephrase it. So, umuwi ako agad kasi I know that this is an opportunity for me or a window opportunity for me to share my experiences in school sa inyo. And most importantly, ma-relate yung concept kung ano naisulat ko dito sa journal. So, ganito nangyari nun. So, isipin mo, isa kang top student. Sa mga top students kasi, ang mga high score, halimbawa, naka 90 sila, feeling nila mababa yan. It's not because that's the grade itself, but because of the other people. Kasi isipin mo sa lower section, or, yan yung tawag sa amin. Sa lower section, maka 15 ka lang over 20, happy na sila. Why? Because yung naka 15 na yon is so much higher when compared sa mga peers niya sa classroom na yon na naka 8, 5, 7. And interestingly, when that person is moved to the other section where maraming mga magagaling, lahat mga bright, lahat 18, 19, 20, when you compare that to them, parang feeling niya failure siya. Parang feeling niya hindi siya matalino. Where in fact, compared sa others, parang nasa top 80% percentile na siya. Ahead na siya. And then yung nangyari sa akin sa quiz.
So, sa quiz, twice naka 19/20 ako. So, not bad, very high. Because compared to my past self, super taas na nito. Because usual score ko lang nung dati, 12, 8, 5, nung talagang hindi ko pa talaga sineryoso, kasi hindi pa ako nag-aral kung paano ba talaga matuto. Ngayon, interestingly, meron akong competitors na itinuturing ko, pero friend ko siya. Babae siya, tapos twice naka-perfect siya. 20/20. Tapos ako, twice din, 19/20. Tapos naisip ko nun, it is bad because kapag nagpatuloy pa to na pinabayaan ko yung progress na to, ang mangyari, first quarter grades, magiging mataas siya sa akin. So, short saying, parang nag-overthink ako. But reflecting upon it now, na-realize ko na, di pala worth it. Di pala worth it na constantly kina-compare mo yung sarili mo. Because, experience ko na dati. Experience ko na ma-achieve yung glory ng being valedictorian. Na-experience ko yung glory ng pagiging laging top 1. But you know, yung happiness hindi naman talaga constant eh. Once na na-achieve mo na yun, parang after a day or two, back na sa normal life. So, mapaisip ka, para saan bang pinagal ko? Kung ganito lang din naman pala. And parang very similar siya sa statement na we often overestimate the things that we missed. So, yun yung parang feeling ko. Na instead na i-enjoy ko yung journey, instead na igawa ko to para sa future self ko, parang ginagawa ko to dahil sa ego ko. Future self, you know that I always do my best on studying so that you will not have any regrets. Kasi yan naman talagang purpose ko eh. Kasi yung mama ko, yung pinaka main na motivation ko, wala na. She passed away few months ago. So, bale, interestingly, ikaw na lang future self. Pwede rin sa family, pero I think my greatest motivation is inside, which is my future self. And di ko pa alam kung ano magiging future mo sa future. At di ko alam kung magiging, meron ka bang maraming business, kung makaka-invent ka ba ng something, or meron ka na bang aesthetic physique, yung parang gusto ko pag sa future magkaroon ka na. So, you viewers, kayo yung parang accountability ko. So, kapag hindi ko pa yun nagawa, i-constantly remind nyo lang itong video na to para I'll do my best to work hard. And I think it's also the beauty of being in the YouTube channel because once you post there, parang alang nangyari, hindi ka na nag-iisa, kundi there's a new community, there's a new group of people who you will always know that laging sumusuporta sa'yo, who you will always know na laging magsusupport sa'yo. Because, ano ba naman talagang purpose sa life kung walang relationship? Ano ba naman ang purpose sa life kung walang connection? Ma-achieve mo man ang lahat ng success, ma-achieve mo man lahat ng glory, fame, riches, kapag wala kang kaibigan, wala kang relationship, wala kang minamahal, vanity. Para ka lang isang man na natrap sa island. Kahit puno pa yan ng ginto, useless. Mag-asawa ka rin lang naman. And I think it's a beautiful experience that you always do your best, not because of that external validation. Kasi external validation, they will always just come and go eh. Instead, it's a beautiful experience to work when you always do it for your future self. So that you will not have any regrets. And I think it's interesting kasi kapag namatay ka na, mamamatay ka na kapag nasa deathbed ka na, yung parang makapos ka ng hininga, tapos instead na nakasimangot ka, parang anggan ka ng pakiramdam mo, parang shit, mamamatay na ako. Pero I think it's a beautiful experience na mamatay na ganito. Walang regrets. Anyways, the concept of death is something that hindi dapat tayo mag-joke kasi lagi lang naman yan nandyan. Lahat ng ginagawa natin may risk. It just depend on the situation where the risk is greatest or the risk is lowest. Okay, so parang napasobra na ata tayo ng dal-dal dito So, sorry guys, level 1 speaking skills, nauutal pa.
So, nakalagay pa dito na, we are human being. We all make a mistake. Yeah. Even me na tinuturing nilang valedictorian, even me na tinuturing nilang smartest sa class, sa school, smartest, I always make a dumb mistake. Kasi, di ba sinabi ko, naka 19/20 ako. And alam mo yung mistake na yon, yung isang mistake, from the simple word, simple analysis, hindi ako nag-double check. Parang nagpabaya ako. So, we all make a mistake. Kahit sabihin natin magaling ka mag-memorize, magaling ka mag-comprehend, magaling ka sa school, magaling ka sa lahat ng activities, hindi natin maiwasan na magkamali. We are human being in the first place. So, what's important by the end is that we learn from it so that we will not repeat that same mistake again. Nakalagay pa dito, what's important is we learn from it. Do not dwell in your past mistake and start moving forward in your journey. Minsan kasi kapag nagkamali tayo, lagi na natin iniisip na baka magkamali pa ako. Masyado na tayong stuck sa past. Masyado na tayong stuck sa judgment ng iba. Where in fact, we can always get up and try. We fail, we get up and try again. Fail, get up, try, fail, get up, try. Until we eventually succeed. May naalala tuloy akong concept na I think is very true sa personal life ko, na sabi daw nila na ang success is consist of tiny little steps called failures. You see, para ma-achieve mo yung success na to, kailangan mag-try ka. Mag-try and climb the ladder called failure. Try, get up. Get up, try, fail, get up, try, learn, fail, get up, learn, try, learn. Basta, ang importante, every time you fail, you get up, you parang learn from the mistakes so that you will not repeat that same one again. Oh, by the way, na ko lang na-realize, parang ang itim-itim ko dito. Tapos parang dito. Okay na okay. So, wait lang. Ganito ko lang tuloy. Para malinaw sa mukha ko. Okay. So, that's all I can share to you. Actually, second record ko na to kasi sa earlier video naka-uniform pa ko eh. And we will go to the third one. Do your best for your future self. Wah.